Maligayang pagdating sa Nightmare Stories. Kung nandirito ka ngayon ay siguro naghahanap ka lang ng kasama. Salamat at ito ang napili mo. Ako nang bahala sa kwento ngayong gabi. Pero babala lang, ang mga kwentong ibinabahagi ko dito ay hindi pangkaraniwan. Krimen, paranormal, mga may kwentong may bigat. Pero huwag kang mag-alala, sasamahan kita hanggang dulo. Di kita iiwan. Hayaan mong dalhin kita sa kwento. Tara, simulan na natin. Ang pagkawala sa Mango Avenue. Mainit ang gabi ng Hulyo 1997. Yung init na parang dumikit na sa balat mo kahit na hating gabi na. Buhay pa rin ang Mango Avenue. May dumadaang jeep, kumikislap na ilaw ng mga bar, at tawanan mula sa kalsada. Doon sila huling nakita. Magkapatid. Bata, masigla, at punong-puno ng pangarap. At pagkatapos nun, nawala. Bandang 9:00 ng gabi pumasok ang magkapatid sa isang mall. Sa CCTV, malabo, itim at puti. Makikita silang naglalakad, parang normal lang na gabi. Walang ideya na yun na pala ang huling beses na makikita sila ng buhay. Paglabas nila ng mall, dumiretso sila sa kalsada. May mga saksi. May nagsabing may kotse. Puting kotse. Nakahinto. Parang naghihintay. Walang naghinala. Kasi minsan ang pinakadelikadong sandali ay yung mukhang normal lang. Hindi sila umuwi. Noong una, hindi pa takot ang nararamdaman ng pamilya, kundi kaba. Yung tahimik na pakiramdam na may mali. Tumawag sila sa mga kaibigan. Naghanap sa mga lugar na pinupuntahan. Ospital, presinto, wala. Parang bigla silang naglaho. Pero may nakakita. Hindi lang sapat. Lumipas ang ilang araw at nag-iba ang hangin ng lungsod. May natagpo ang bangkay sa isang bangin, malayo sa ingay ng syudad. Mabigat ang amoy ng paligid. Tahimik. Parang may itinatago ang lugar. Isa sa magkapatid. Wala na. Yung isa, hanggang ngayon, nawawala. Walang bakas. Walang sagot. Unti-unting may lumabas na mga pangalan. Mga kabataang lalaki. May kaya. May koneksyon. Naging usap-usapan sa buong bansa ang kaso. Sa gitna nito, naroon si Paco Larrañaga. Para sa iba, siya ang may sala. Para sa iba, inosente siya. Nagbanggaan ng mga alibay at testimonya. Nag-iba-iba ang kwento. Parang anino na hindi mo mahuli. May isang testigo na nagsabing nakita niya ang lahat. Ang pagdukot, ang pakikipaglaban, ang kotse na mabilis na umalis sa dilim. Pero habang tumatagal, nagbabago ang detalye. May nadadagdag, may nawawala. Pero sapat na raw yun para hatulan. O baka hindi. Ang nawawalang kapatid, ito ang pinaka nakakatakot na bahagi. Hindi lang dahil sa nangyari, kung hindi dahil sa hindi nalaman. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang pangalawang kapatid. Walang katawan, walang closure. Parang nilamon na lang ng mundo. May mga bulong-bulungan na baka dinala siya sa malayo.
na baka may lihim na lugar na pinaglibingan sa kanya, na baka nabuhay pa siya kahit sandali. Pero kung totoo yun, ano ang nangyari pagkatapos? Lumipas ang mga taon na puno ang mga korte. Nagkaroon ng mga protesta. Sumigaw ang pamilya para sa ustisya. At sa uli, may desisyon. Guilty. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tapos ang usapan. Marami pa rin nagtatanong. Dahil minsan, kapag ang katotohanan ay natabunan ng takot, kapangyarihan at duda, hindi ito basta nawawala. Sa Cebu City, may mga taxi driver na umiiwas sa ilang kalsada kapag gabi na. Sabi nila, iba raw ang pakiramdam. Mabigat ang hangin, parang may presensya. May mga kwento, laging may kwento. May babaeng nakikita raw sa gilid ng kalsada, nakatayo, tahimik, para naghihintay. May mga pasaherong biglang magsasabi na para po, pero paglingon ng driver, wala na. Minsan may boses sa likod, kahit walang tao. Isang bulong, tulungan mo ko. Siguro ang pinaka nakakatakot sa lahat ay hindi ang multo, kundi ang katotohanang baka hindi na natin malaman ang buong nangyari noong gabing yon. At sa kung saan man, sa dilim, sa katahimikan, sa isang lugar na hindi pa natatagpuan, naghihintay pa rin ang katotohanan. Maria Labo. Si Maria ay isang OFW. Matagal siya nagtrabaho sa ibang bansa. Malayo sa pamilya. Malayo sa mga anak niya. Taon ang binilang bago siya nakauwi sa Pilipinas. Pagbalik niya sa Iloilo City, sinalubong siya ng asawa at mga anak. Masaya, may yakapan, may iyakan. Pero may kakaiba. Tahimik si Maria. Parang may iniisip. Parang may dinadala. Ang hindi alam ng pamilya habang nasa abroad, may nangyari kay Maria. Hindi siya pareho nang umalis. May mga kwentong nagsasabing nasangkot siya sa kakaibang gawain. May nagsasabing napasama siya sa isang kulto. May nagsasabing may nakain siya na hindi dapat kinakain. At doon nagsimula ang pagbabago. Isang gutom na hindi basta nawawala. Isang gabi naiwan si Maria sa bahay kasama ang mga anak niya. Tahimik ang paligid. Mahimbing ang tulog ng mga bata. Sa kusina, may narinig na kaluskos. Nagising ang isa sa mga anak. Ma? Walang sagot. Pero may amoy. Amoy ulam. Mainit, sariwa. Kinabukasan nagluto si Maria. Masarap ang amoy ng pagkain. Masaya ang mga bata. Ma, ang sarap! Ngumiti si Maria. Tahimik lang. Nakatitig. Pero may kulang. Isa sa mga anak. Hindi na nakita. Noong una, akala nila naglalaro lang sa labas. Pero hindi na bumalik. Naghanap ang ama. Tinawag ang pangalan. Wala. Hanggang napansin niya may kakaiba sa kusina. May
may dugo, may bakas. At ang natitirang pagkain, hindi na mukhang normal. Doon niya napagtanto, ang kinain nila ay hindi simpleng ulam. At si Maria ay hindi na ang babaeng minahal niya. Nang matuklasan na nangyari, tumakas si Maria. Mabilis, parang hayop na hinahabol. At hanggang ngayon, wala pa ring nakakahuli sa kanya. Sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, may mga ulat. May babaeng gumagala sa gabi. Magulo ang buhok. May dugo sa damit. Minsan, kumakatok sa bahay, humihingi ng pagkain, o trabaho, o tulong. Pero kapag pinapasok mo, hindi lahat ng nasa loob ng bahay ay makakalabas. May kasabihan ang mga matatanda, huwag basta magpapapasok na hindi mo kilala, lalo na kung gabi, lalo na kung tahimik sila, lalo na kung nakangiti, pero malamig ang tingin. Ang tanong, totoo ba si Maria Labo? O isa lang siyang kwento para takutin ang mga bata? Walang sigurado. Pero isang bagay ang malinaw. Ang takot na iniwan ng kanyang pangalan ay tunay. Ang dilim sa Visconde Mansion. May mga bahay na kahit maliwanag sa umaga, parang hindi na kailanman lumisan ang dilim. Hunyo 30, 1991, tahimik ang BF Homes. Isang exclusive subdivision sa Parañaque. Secure, tahimik. May mga guard. Mga pamilyang may kaya. Isa sa mga bahay doon, ang bahay ng pamilya Visconde. Sa gabing yun, wala ang ama. Nasa abroad. Sa loob ng bahay na iwan ang asawa at 2 anak. Normal na gabi. Hanggang sa hindi na. Walang nakarinig. Walang nakapansin. Pero may mga taong pumasok sa bahay. Hindi simpleng magnanakaw. Hindi sila nagmamadali. Parang alam nila ang ginagawa nila. Parang may plano. Ang sumunod ay isa sa mga pinakabrutal na krimen sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi lang pagpatay, kundi pagpapahirap. At isang krimen na sobrang hirap paniwalaan, kahit alam mong nangyari. Kinabukasan natagpuan ang mag-ina sa loob ng bahay. Walang buhay. Ang panganay dumanas ng karumal-dumal na karahasan bago pinatay. Ang ina pinatay habang lumalaban. Ang bunso walang kalaban-laban. Pagpasok ng mga investigador, kakaiba ang pakiramdam. Tahimik. Masyadong tahimik. Parang may natitirang eko ng nangyari. Parang may sumisigaw kahit wala kang naririnig. May mga nagsabi na kahit sanay sila sa krimen, iba raw ito. Mas mabigat, mas malamig. Naging pambansang balita ang kaso. Lumabas ang mga pangalan, kasama si Hubert Webb. May mga testigo, may mga kwento, may mga detalye na paulit-ulit binabalikan. Pero habang tumatagal, lalo lang gumulo. May nagsasabing malinaw ang ebidensya. May nagsasabing may mali. May nagsasabing may tinatakpan. Mga tanong na walang sagot. Sino ba talaga ang pumasok sa bahay? Ilan sila? Bakit ginawa yon? At ang
pinakamabigat. Nakamit ba talaga ang hustisya? Hanggang ngayon ang Visconde House ay naging simbolo, hindi lang ng krimen, kundi ng takot. May mga kwento na umiikot. Mga kapitbahay na nagsasabing may naririnig silang kakaiba sa lugar noon. Mga ilaw na parang kusang bumubukas. Mga aninong gumagalaw sa bintana. May mga nagsasabing hindi raw tuluyang natahimik ang bahay. Ngunit ang mas nakakatakot, hindi multo ang pinaka-nakakatakot dito, kundi ang posibilidad na ang gumawa nito ay tao. Normal na tao. Nakakasalamuha, ngumingiti, at kayang gawin ang ganitong bagay nang walang awa. Sa huli, may mga desisyon ang korte. May mga napawalang sala. May mga naniwala. May mga hindi. Pero kahit anong verdict, hindi na mababalik ang nangyari noong gabing yon. At ang tanong, mananatili. Minsan iniisip natin na ligtas tayo dahil nasa loob lang tayo ng bahay. May gate, may kandado, may pader. Pero ang totoo, kapag ang panganib ay may plano, hindi sapat ang mga yon. Ang lihim ni My Way. May mga kanta na hindi mo na kayang pakinggan ulit dahil sa nangyari. Marso 2019, isang ordinaryong gabi sa Lapu-Lapu City. Isang dalagitang papauwi. Simple lang, walang iniisip na panganib. May mga kachat pa siya, may mga plano pa para bukas. Hindi niya alam na hindi na siya makakauwi. Hindi siya dumating sa bahay. Noong una akala ng pamilya, late lang. Pero habang tumatagal ang oras, may mali na. Tumawag, naghanap, wala. Parang naglaho. Kinabukasan, isang katawan ang natagpuan sa gilid ng kalsada, pero hindi agad nakilala dahil sa ginawa sa kanya. Brutal, hindi normal, parang may galit o obsesyon o mas malala pa. Ang lungsod ay natahimik, hindi dahil walang nangyayari, kundi dahil walang makapaniwala. Sa gitna ng investigasyon may isang bagay na kumalat. Isang kanta. My Way. Narinig daw ito malapit sa pinangyarihan. May nagsasabing pinatugtog habang ginagawa ang krimen. Kung totoo man o hindi, ang ideya pa lang, nakakakilabot na. May mga taong inimbitahan para sa investigasyon. May mga napag-initan, may mga umamin, pero pinawi rin. Hanggang sa may isang pangalan ang lumabas, pero kahit may sospek, maraming tanong ang iniwan. Hindi ito tulad ng ibang krimen. Hindi ito nangyari sa liblib na lugar. Hindi ito nangyari sa malayong panahon. Nangyari ito sa panahon natin. Sa lugar na parang normal lang, at doon nag-iba ang pakiramdam ng mga tao. Ang pag-uwi sa gabi, hindi na pareho. Ang paglalakad ng mag-isa, may kaba na. Hindi multo ang bumabalik sa kwentong ito, kundi ang tanong, ano ang klaseng tao ang kayang gumawa nito? At mas nakakatakot, paano kung hindi lang siya nag-iisa? Lumipas sa mga buwan, lumamig ang balita.
Pero sa mga nakakaalam ng detalye, hindi ito nawawala. May mga lugar na parang iba ang pakiramdam. May mga gabing tahimik, pero hindi komportable. At may mga kantang kapag narinig mo ulit, may kasamang takot. Sa totoong buhay, hindi lahat ng kwento may malinaw na katapusan. Hindi lahat ng tanong may sagot. At minsan, ang pinaka nakakatakot ay hindi ang hindi mo nakikita, kung hindi ang alam mong nangyari na at pwede pang mangyari ulit. Room 1605. May mga kwento sa hotel na hindi mo dapat pinapasok kahit bukas ang pinto. Disyembre 2000, isang kilalang publicist, si Salvador Dacer, ay nananatili sa isang hotel sa Makati. Room 1605. Isang normal na pananatili. May meetings, may tawag, may mga taong gustong makipag-usap sa kanya. Pero may mga bagay din siyang alam na hindi dapat alam ng iba. Isang araw umalis siya kasama ang driver niyang si Emmanuel Corbito. Hindi na sila nakabalik. Parang nawala sa hangin. Sa isang lungsod na punong-puno ng tao, nagawa nilang mawala. Pagkalipas ng ilang linggo, may natagpo ang sunog na labi sa isang liblib na lugar. Halos hindi na makilala. Sinunog. Siniguradong walang makakakilala. Pero may mga detalye na hindi mo matatago. Hindi kailanman. Ang teorya, hindi ito simpleng krimen. Hindi ito random. May nagsasabing may kinalaman ito sa politika. May nagsasabing may tinatago siyang impormasyon. May nagsasabing may mga taong gustong patahimikin siya. At kapag ang katahimikan ay pinilit, madalas may kapalit itong dugo. Lumabas ang mga pangalan ng mga opisyal, mga taong may kapangyarihan, mga taong hindi basta-basta natatawid. Pero sa likod ng bawat pangalan, may tanong. Gaano kalalim ang koneksyon? Gaano karami ang may alam? May mga testigo na nagsalita. May mga umamin. May mga umatras. May mga nawala. At sa bawat pagbabago ng kwento, lalo lang lumalalim ang misteryo. May mga nagsasabing ang kwarto kung saan siya nanatili, iba ang pakiramdam. Tahimik pero mabigat. Parang may naiwan. Parang may hindi natapos. May mga staff daw doon na ayaw pumasok mag-isa. May kakaibang lamig. May pakiramdam na parang may nakatingin kahit wala. Ang mas nakakatakot, hindi multo, hindi anino, kundi ang ideya na may mga krimen na kayang burahin, sunugin, itago, at baluktutin hanggang hindi mo na alam kung alin ang totoo. Hanggang ngayon, may mga hatol, may mga napawalang sala, may mga naniwala, may mga hindi. Pero ang buong kwento, hindi pa rin malinaw. At minsan, ang hindi mo alam, ang mas nakakatakot. Kung mapunta ka sa isang hotel at makita mong may kwarto na parang walang tao, pero may kakaibang pakiramdam, huwag ka munang pumasok. Hindi lahat ng kwarto walang laman. The Killing Fields of Maguindanao.
May mga krimen na hindi lang takot ang iniiwan, kundi katahimikan ng buong bansa. Ang umaga ng Nobyembre 23, 2009, maagang umalis ang convoy. Mga sasakyan na may dalang mga mamamahayag, abogado at kamag-anak ng isang political candidate. Ang layunin, mag-file ng COC o Certificate of Candidacy. Simple lang dapat. Legal. Mapayapa. Dahil ang plano, maiwasan ng karahasan. Kaya ang candidate mismo hindi sumama. Inisip nila na kung pamilya at media lang, walang gagalaw. Doon sila nagkamali. Habang binabagtas ang isang liblib na kalsada sa Maguindanao, hinarang ang convoy. Hindi ito ordinaryong checkpoint. Armado, organisado, hindi nagtatago. Pinababa ang mga tao sa sasakyan. May ilan na nagmakaawa, may ilan na tumawag, may ilan na natahimik na lang. Dahil sa sandaling yun, ramdam na nila. Hindi ito simpleng pananakot. Hindi ito impulsive na krimen. Pinaghandaan ito. May heavy equipment sa lugar, kasama ang backhoe. Bago pa man mangyari ang lahat, may huhukayin na. Isang malawak na hukay. Parang alam na nila kung ilan ang ilalagay. Doon sa burol sa ilalim ng araw, isa-isa silang pinatay. Hindi nagmamadali. Walang pakialam kung sino ang nakatingin. Kasama ang mga mamamahayag, mga sibilyan, mga babae. Ang iba, hindi man lang sangkot sa politika. Nandun lang, nadamay. Pagkatapos itinapon sila sa hukay, kasama ang mga sasakyan. Tinabunan. Parang sinusubukan burahin ang buong pangyayari. Parang walang nangyari. Pero may isang problema. Hindi mo kayang itago ang ganitong kalaking krimen. Hindi magtatagal. May makakakita. Nang matuklasan ang lugar, hindi lang ito crime scene. Isa itong mass grave. Dose-dosenang katawan. Mga sasakyan na wasak at nakabaon sa lupa. Ang buong bansa napahinto. Hindi makapaniwala. Hindi lang dahil sa dami ng biktima, kundi dahil sa kapal ng loob ng gumawa. Agad na tumuro ang investigasyon sa makapangyarihang pamilya, ang Andal Ampatuan Jr. at ang political clan ng Ampatuan family. May mga testigo, may mga umamin, may mga nagturo kung paano isinigawa ang plano, kung paano pinili ang lugar, kung paano inutusan ang mga tao. Isa ito sa pinakamahabang paglilitis sa kasaysayan ng Pilipinas. Taon ang binilang. Mga testigo na kailangang protektahan. Mga ebidensya na kailangang buuin. Hanggang sa may desisyon. May mga nahatulan. Pero para sa marami, hindi pa rin sapat. Hanggang ngayon, ang lugar na yon sa Maguindanao, hindi basta lupa lang. Para sa iba, mabigat ang pakiramdam. Tahimik. Parang may naiwan. Hindi multo na nakikita, kundi alaala na hindi mawala. Hindi ito kwento ng isang halimaw, kundi na maraming tao na sabay-sabay gumawa ng mali. May utos, may sumunod, may nanahimik. At doon nangyari ang trahedya.
Ito ang realidad. Ang tunay na horror, hindi laging supernatural. Minsan nasa kapangyarihan, nasa katahimikan, at nasa mga taong alam ang nangyayari, pero walang ginawa. Kung mangyari ulit ito, may magsasalita ba agad? O hihintayin ulit natin na maging huli ang lahat? The Girl in the Barrel. Hunyo 2015, sa isang tahimik na bahagi ng Muntinlupa, may napansin na mga tao. Isang drum, asul, hindi bago, pero hindi rin mukhang basurahan. Nasa gilid lang, parang naiwan. Sa unang tingin, wala lang. Hanggang sa may nakaamoy, hindi agad matukoy. Pero mali, mabigat sa ilong. Parang may hindi dapat nandoon. May nag-report. Dumating ang pulis. Binuksan ang drum. At doon, nagsimula ang kwento. Si Julia Buencamino ay hindi estranghero sa mundo ng sining. Anak ng mga kilalang artista. Creative, tahimik, may sariling mundo. Pero tulad ng maraming kabataan, may pinagdadaanan din. May mga kaibigan, may relasyon, may tiwala. At minsan, yun ang nagiging dahilan kung bakit nagiging vulnerable ka. May mga taong nakausap niya. May mga mensahe, may mga plano. Hindi siya nawala bigla. Hindi siya naglaho na parang bula. Unti-unti. May huling nakita. May huling nakausap. May huling lugar na pinuntahan. At doon nagsimulang magdikit-dikit ang mga detalye. Balik tayo sa drum. Hindi ito random. Hindi ito aksidente. Ang paglalagay ng katawan sa loob, may effort, may oras, may desisyon. Kailangan mo mag-isip, saan kukuha ng drum? Paano ito dadalhin? Saan iiwan? At higit sa lahat, paano mo natitiis gawin yon? Hindi nagtagal may isang pangalan ang lumutang. Isang taong kilala niya. Hindi estranghero. Hindi random. Isang taong may access. May tiwala. Doon nagiging mas nakakatakot ang kwento. Kasi ibig sabihin, hindi siya nag-ingat. Dahil hindi niya kailangan mag-ingat. Hindi ito simpleng pagnanakaw. Hindi rin aksidenteng away. May galit. May kontrol. May emosyon. At may sandali na may nagdesisyon tumawid sa linya. Isang desisyon na hindi na mapapawi. Pagkatapos ng krimen, hindi agad tapos ang kwento. May paglilinis. May pagtatago, may mga pagpapanggap na parang walang nangyari. Pero ang problema sa ganitong krimen, may naiiwang bakas palagi. At hindi mo kayang takasan yun habang buhay. Habang iniimbestigahan ng kaso, may isang pamilya ang naghihintay. Umaasang mali ang balita. Umaasang may ibang paliwanag. Pero dumating ang katotohanan. At minsan, mas mabigat pa ang katotohanan kaysa sa takot. Hindi ito nangyari sa madilim na bundok. Hindi ito nangyari sa malayong probinsya. Nangyari ito sa lungsod. Malapit, normal. At doon nag-iba ang pakiramdam ng mga tao.
Kasi kung kaya nitong gawin sa isang taong kilala mo, kanino ka pa magtitiwala? Pagkatapos ng lahat, may katahimikan. Hindi yung payapang katahimikan, kundi yung mabigat. Yung may tanong. Yung may paano nangyari yon at bakit. Hindi multo, hindi aswang, hindi dilim, kundi ang katotohanang ang pinakadelikadong tao ay hindi yung nakakatakot tignan, kundi yung mukhang normal, yung nakakausap mo, yung pinagkakatiwalaan mo. The House on the Lake. Sa mga malalaking bahay sa Tagaytay, may isang pattern. Matatanda, mag-isa, may caretaker. Tahimik, mukhang ligtas, hanggang sa hindi na. Si Doña Concepcion may edad na. Nakatira sa isang bahay na overlooking ang Taal Lake. Maganda ang view. Tahimik ang hangin. At araw-araw, pareho ang routine. Gising, kape, lakad sa garden, usap sa caretaker. Yung caretaker, mapagkakatiwalaan. Tahimik, masunurin, matagal na sa bahay. At yon ang problema. Hindi agad napapansin ang pagbabago. Hindi dramatic, hindi obvious. Maliit na bagay. Mas matagal na titig, mas kaunting salita, mas madalas na pag-iisa. May mga kapitbahay na nagsabi, parang iba na raw ang aura. Pero walang ginawa. Kasi sino ba maghihinala? Isang gabi, walang sigaw na narinig. Walang humingi ng tulong. Walang nag-report agad. Tahimik. Sobrang tahimik. At minsan, yun ang pinakadelikado. Kinabukasan, hindi na sumasagot si Donya. Hindi sumasagot sa tawag. Hindi lumalabas. May dumating na kamag-anak. Pumasok sa bahay. At doon nagbago ang lahat. Hindi na maayos ang loob. May mga bagay na wala sa lugar. May pakiramdam na may nangyari. Hindi agad nakita ang buong katotohanan. Pero ramdam, mali. Habang iniimbestigahan, unti-unting lumabas ang detalye. Hindi ito break-in. Walang forced entry. Ibig sabihin, kilala niya ang pumasok. Pinapasok niya. Pinagkatiwalaan niya. At doon nagsimula ang bangungot. Hindi ito random. May dahilan. May galit. May pera. May pagkakataon. At may isang taong nagdesisyon na mas maalaga ang nakukuha niya kaysa sa buhay ng isang tao. Hindi agad nahuli. May panahon. May pagitan. May pagkakataon na parang normal lang ang lahat. Pero ang problema, hindi mo matatakasan ang ginawa mo. Lalo na kung iniwan mo ang bakas sa lugar na akala mo kontrolado mo. Pagkatapos kumalat ang balita, nagbago ang pakiramdam sa lugar. Hindi na lang maganda ang view. Hindi na lang tahimik. May takot na. Yung ideya na kahit nasa loob ka ng bahay mo, hindi ka sigurado. Ang pinaka nakakatakot dito, hindi yun nangyari, kundi paano ito nangyari. Walang ingay, walang drama, walang warning. Isang desisyon lang. Isang gabi lang at tapos na.
Kung may isang taong lagi mong kasama at pakiramdam mo kilala mo siya, tanungin mo ang sarili mo, gaano ka kasigurado? Dito na nagtatapos ang ating kwentuhan. Maraming salamat at umabot ka dito sa dulo. Sana kahit papaano, napasaya kita o natakot kita. Pero meron lang sana akong pabor na hihingin sa'yo. Huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe para makakwentuhan pa kita na mas matagal. Hanggang sa susunod na episode, huwag mo sanang kalimutan magdasal. Hanggang sa muli, paalam.